Nag-interview kami ng 3 tao na may magkakaibang spending habit at purchasing decision. Ang isa, gumastos ng 300 pesos pababa para sa kanyang necessity o sa produktong kailangan niya sa pang-araw-araw. Ang isa naman ay gumastos ng 5,000 pesos para sa isang produktong gusto lamang niya. At ang panghuli, gumastos ng 5,000 para sa bagay na kailangan niya. Bago tayo magpatuloy, ano ba muna ang pinagkaiba na pangangailangan at kagustuhan o ang tinatawag nilang wants at needs? Ang needs ay isang uri ng produkto o serbisyo na naglalayong punan ng pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Maaari itong pagkain, renta sa tirahan, internet bill, at water bill. Ang wants naman ay mga bagay o serbisyo na nais bilhin ng isang consumer para mapunan ang kanyang self-satisfaction. Mga halimbawa nito ay pag-shopping, pagbili ng credit scores para sa laro, pagbili ng sapatos, at ang pinakamadalas sa ginagawa ng mga tao sa panahon ngayon, mag-order ng kung ano-ano sa Shopee kahit di naman talaga kailangan. Balik tayo sa aming in-interview. Ano kaya ang kanilang explanation tungkol sa kanilang purchasing decision? Panoorin natin. Thank you so much for accepting our invitation to be interviewed in this segment. So, maybe hear something about yourself, Nina? Hello, I'm Adele, and I'm 21 years old, and I'm a third-year psychology student in Emilio Aguinaldo College. So, ayan, before kami mag-conduct ng interview and upon inviting you, nabanggit naman din namin na we are inviting you to be our respondent as someone na gumastos ng 300 and below sa isang product na whether or not kailangan niya or want lang niya. So, ano ba yung product na binili mo and saan mo siya nakita and how much yung product? Ito yung nabili kong product. Curl Essence siya. Para siya sa mga kulot. So, para hindi siya buhaga, gano'n. So, ano yung sunod? Natin. Wala ko. Okay lang ipapatong. Kung ano, saan mo siya nakita? Ayun, oo. Kung saan mo siya nakita, kung sino yung nag-influence sa'yo para bilhin yung product na yun. Like, sa social media lang ba? Ni-refer ba siya sa'yo ng friends mo or ng relatives mo? Bale, sinali kasi ako ng friend ko sa isang close group na parang siyang community ng mga curly girls. Mga may kulot na buhok, tapos sinishare nila yung routine nila, paano yung hair care routine nila. Tapos yun, may nire-recommend silang mga hair care products. And isa yan sa nakita ko na maganda yung result. So, before ka mag-purchase nito, parang nagkaroon ka ng problems kung paano mo ba isa-style yung hair mo. Okay. So, na-solve naman niya na yung problems mo with that curly hair. Like, parang binili mo siya for your problems or like para lang sa self-satisfaction na gusto mo lang siyang bilhin. Parang nag-overlap yung needs and wants kasi pang everyday use ko na siya. Siyempre, dapat sa araw-araw, papasok ka sa school, presentable ka, tignan. And want din kasi parang nasasatisfy ako na okay, tignan yung buhok ko, yung appearance ko. So, sa sobrang dami ng product sa market na nag-cater ng needs ng mga curlies natin, bakit ito specifically from Lux Organics yung nabili mo? Like, ano yung talaga niya, yung parang special feature niya or ano talaga yung nagustuhan mo sa product mo? To be honest, yung price, kasi sa lahat ng kinonsider kong product, siya yung pinakamura. Then, meron naman na isa na mas gusto ko rin sana yun kasi parang yung sa human nature na oil, ano siya, kaya lang mas mahal kasi siya. Yun nga lang, gusto ko yung product na yun sana kasi natural siya, kilala yung brand na yun na hindi harmful yung chemicals na ginagamit, organic lang yung ginagamit nilang raw materials. Yun nga lang, budget-wise kasi ito yung kaya ko pa lang. Since student pa lang ako, wala akong pinagkukuhanan kundi allowance lang. So, etong product na to, like, first time mo ba siyang binili or like parang repeat order or repeat purchase na siya? Sa ganitong particular product yung para sa hair care and sa brand na yan, first time. First time. So, sa lahat ng products sa market for curly girlies, ito yung first Saka first brand din.
So yun nga, nabanggit ko kanina na sobrang daming product sa market na pangkulot, and nabanggit mo kanina yung about sa isa pang brand na pinag-iisipan mong bilhin. So, paano ka nag-come up sa ganito? Like, nakita mo ba siya sa physical store, online? Bakit yan yung napili mong bilhin? Sa ano, yun nga, sa page. Doon sa close group ng community ng mga creator. Kasi nakikita ko na mostly sila, yan yung ginagamit ng iba. Set pa nga yun pero yan lang yung binili ko. For try. Oo, para lang matry ko yun. Ito po yung next question. So ano yung nag-trigger sa'yo? Bakit gusto mong bilhin yung product na yun? Like, may nakita ka bang product sa social media and you also want to own one? Or like this is a solution to one of your struggles on an everyday life? Ano, parang solution din siya. Kasi ano yung, nakita ko kasi result sa kanila, pinupost nila yung pictures nila dun sa group. Na ang ganda ng buhok nila. So sabi ko, na gusto ko rin ganun yung buhok ko. So sabi ko, baka effective na yung product namin. So yun yung ano talaga sa akin na, yun yung parang drive na, sige, bibilin ko to pag meron talaga. Before mo bilhin yung product, nag-search ka ba muna ng features or reviews of the item or diretso bilhin na lang? Sinearch ko, ang tagal ko pinag-isipan actually. Kasi nga, bukod sa ang dami nga rin nag-offer nung ganyan. Sinearch ko talaga na kinoconsider ko kung sikat yung brand, kung credible siya sa ganyang klaseng product, tapos yung price din, di mawawala kung pasok sa budget. Ito naman po. Ano yung product na yon? Yun lang talaga yung gusto mong bilhin or naghanap ka pa ng alternative? Bukod sa... May alternative. Lagi ako nagkahanap ng alternative kapag bumili. Pag naghanap ka ng alternative, like, inahanap po bang alternative is yung parang mas maganda yung quality pero mas mahal, or like mas mura pero less yung quality kesa sa ideal item na gusto mong bilhin? Ano ulit? Like, kapag hahanap ka ng alternative, anong mas gusto mong alternative na hinahanap? Yung mas maganda yung quality, pero mas mahal? Or like, yung mas mura, pero less yung quality kesa dun sa ideal item na gusto mong bilhin? Depende. Nakadepende talaga sa budget Sa ko. budget. Parang, kung ano muna yung kaya, try ko muna. Pero kung talagang di talaga siya effective, then tsaka ko na itatry yung mas mahal. Mas mahal. So, how did you come up with the final choice? Ano, yung sa price. Price ka. Kasi, siya yung pinakamura sa ano eh, sa choices. Mas maganda din po yung product. Meron pa namang isa na mas mahal lang siya ng konti. Pero kasi hindi ko pa sure kung credible yung brand. So, nag-stick na lang ako dyan. So, bakit sa shop na yun ka bumili? Yun, kasi ano eh, kilala na yung brand. So, which came first, the desire to buy an item or where to buy that item? The desire to buy an item. Parang ang pinaka gusto ko na talaga makahanap ng hair care product na suitable sa type ng buhok ko. Then, bahala na kung saan ko mahanap yung product na yun na suitable sa akin. Okay, so that's all for our interview, Miss Adele. We are grateful to have you here, and thank you so much. Thank you. Be interviewed for this segment. Can you please tell us something about yourself? Okay, my name is Joshua Burrell Nicolas. He just graduated last August 2023. I do engineering, which is electronics. Right now I'm currently reviewing for the board's exam. So, upon interview, we informed you naman na our respondents for 5,000 worth of product or service na useful. May I know ano yung product na binili mo and sino yung nag-influence sa'yo to purchase that product or service? Is it someone from social media, your friends, or relatives? No, I discovered this product all by myself. I actually personally bought this. It's actually a shoe worth 5,000 pesos. It's just my mom. I always ask for her decision. If she's good with it, then I'll be good with it as well.
Skechers. So upon purchasing that product, does it solve any problems in your life, or is it for your own satisfaction lang? Like, gusto mo lang yun kaya mo binili? Wala naman. It's just for self-satisfaction, I guess. So ano yung feature ng product na kinonsider mo na kaya mo siya binili? First of all, ano siya, maganda yung forma niya, like trendy, at saka yung comfortable suot. So yung pagbili mo ng sapatos, first time mo ba yun or repeat purchase mo na siya? Ano siya, ilang repeat purchase na rin kasi, pero dun sa specific na brand, that's first time. Repeat purchase ng Ng shoe mismo. Repeat purchase. pero sa brand first time. First. Okay. So, how long did you make up your mind bago mo bilhin yung sapatos? Mabilis lang, nung nakita ko siya, sinukat. So, maganda. Pinili ko. So, ano yung nag-trigger sa'yo? Bakit mo ginustong bilhin yung product na yan? Like, may nakita ka bang product sa social media? May nakita ako, hindi ko alam kung ano yung specifically, pero mostly naman pag bumibili ako ng product, ano siya, social media influence. So, pag kung ano yung trendy, minsan parang naiinganyo ako. So next question is, before mo bilhin yung product, nag-search ka na ba kung na ng feature ng reviews of the item or diretso bilhin na, no? Diretso din mo. Bakit? Bakit? Kapag yung mga ganung bagay, like may mga bagay kasi na kailangan reviews, pero pag sapato siguro sa akin. Kasi binili ko siya sa physical store. So hindi ko na kailangan talaga ng reviews. Pero pag online ka bibili, kailangan mo ng reviews. Ano yung product na yun lang, yun lang talaga yung gusto mong bilhin or naghahanap ka ng alternative? Yun na talaga. So, Hindi, nung nandun ka sa physical store, kasi syempre may Skechers doon, may Nike. Hindi ka na nagtingin sa iba. Like, Nagtingin. babalikan ko to pag walang mas maganda sa Nike. nagtingin naman, nagsukat-sukat ako. So, pagkatapos mo magtingin dun sa ibang brand, paano ka nag-desisyon na, sige yung Skechers, tapos yung model na yung bibili ko? Pag nag-fit siya sa akin, tapos nagustuhan ko, comfortable na sa madaling suot ang ibang partner na lang, good siya sa akin. So, hindi mo kinonsider talaga yung price? Hindi, kasi bago ako pumili dapat ready na yun, naka-budget na. So, hindi na talaga. Bago ka pumili, may ready ka ng budget, hindi yung kung ano lang. So, bakit dun ka sa shop na yung bumili? Ano lang, nasaktuhan lang talaga na gusto ko yung design. Not really look up, fan of Skechers, pero nagustuhan ko yung design. So, ano yung nauna talaga? Yung desire mo bumili ng sapatos or yung shop na yun? Like, pag bumili ako sapatos, gusto ko dito sa brand na to. Nung first time ko magamit yung Skechers, parang sinasabi ko na kung bibili ako ulit, doon na lang ulit. Maganda yung product niya. So, if ever bibili ka ulit, mas mataas sa price or? Depende kung maganda yung discount. Pero since nagtitipid natin na mas mura. Okay, that's all for our interview po. We are grateful to have you here as our guest. Thank you. Today, we're speaking with Ms. Reiko Miyashita, who recently made a heartfelt decision for her beloved hamster, Little Dude. Ms. Miyashita chose Loyal Pet Cremation PH to provide funeral and cremation services, a decision reflecting deep care and affection. This interview aims to understand her decision-making process, her motivations, and the factors she considered in choosing this service. We hope to gain insights into what makes such personal choices both unique and universal. Let's begin. Ms. Miyashita, how do you believe the cremation services have been beneficial for you?
First of all, siguro sa way na masasabi ko kaya sobrang nakatulong siya sa akin kasi in the first place, yung death kasi ng hamster ko, it was very heartbreaking para sa akin. So, yung thought na malilibing na siya, malalayo siya sa akin, sobrang bigat nun sa akin. And na yun, since ayun nga, nakremate na siya, nakakatulong siya sa akin kasi nakakapag-cope up ako knowing na kahit papano, kahit wala na siya sa akin, yung urn kung nasan si dude, andyan siya. So iniisip ko kahit na nasa heaven na siya, hindi ako malulungkot kasi nandyan pa rin siya sa tabi ko kahit papano. Yung soul niya kahit papano. Okay. What was the most important to you about the service? Ayun nga, as mentioned in the first question, yung pinaka-importante talaga sa akin is kahit papano kasama ko pa rin siya. Kasi to be honest, kahit hamster lang siya, kahit 2 years lang yung lifespan ng hamster, yung care kasi and aruga, yung love na binigay mo sa pet na yun, parang tinuring mo na rin siyang bilang family eh. And someone na, alam mo yun, na malapit sa'yo, na tinuring mo ng bilang family, masakit yun kapag nalayo sa'yo. Pag namatay siya, nawala na siya sa buhay mo. Kaya, ano yan? Kaya, ayun, yun yung isa sa mga pinakamalaga sa akin na kahit papano, nakakasama ko pa rin siya sa journey ko, sa life ko. Have you ever had to decide something like this before? Was it different this time? Actually, first time ko siya. So, ayun, new ako sa pag-process ng cremation service, sa pag-inquire ng ganon. Kaya, ayun, it's a new experience for me. Okay. What led you to seek out a cremation service for your hamster, considering that burial is another common option? So, ako kasi, nakatira kasi ako sa condo. And hindi ko naman pwedeng i-bury siya kung saan-saan since alam mo yun, may multa yun. And wala rin akong lupa na pwedeng siyang i-bury ng maayos, si dude. So, hindi ko kasi gustong yung thought na itatapon na lang siya. Kasi yun kasi yung ginagawa ng ibang pet owners. Kung hindi nila afford yung cremation services, bawalin sila mag-bury sa yung malapit sa condo kasi syempre, condo yun walang lupa. They resort to, ayun nga, parang i-dispose na lang yung pet nila, lalagay sa garbage, ako, hindi ko kaya yun. Okay. So, kaya ako nag-opt for cremation services kasi alam ko, mabibigyan ko si dude ng much more dignified na funeral. Okay. Okay. Did you look up information before choosing? How? Of course naman, syempre nag-look up din ako ng other information kasi kahit papano, I want the best din. Kasi yun na yung parang last na makakasama ko si dude eh. 'Di ba? So, syempre, since yun na yung last time na makakasama ko si dude, I want to give the best for him. Kahit yun na yung pinaka-last. So, yung naghanap ako ng mga information, ng mga, halimbawa, ng mga kasama sa services, ano yung pinaka-best na parang company na pwedeng magbigay ng ganong klaseng service. And kung paano ko siya kasi nahanap is more on sa social media. Since wala rin naman akong masyadong alam na, wala rin naman akong masyadong alam na connection. So, kung paano ko siya nahanap is through social media, specifically sa Facebook. So, ayun. Okay. What type of information did you look for? Maliban sa cremation services, I was looking for yung package na sana na parang, andun na rin yung death certificate, like kompleto na lahat, maayos yung paglalagyan ng ashes ni dude. Pero ang nagustuhan ko kasi sa Loyal Pet is may kasama na kasi siyang viewing. So ano ang viewing? Ang viewing, isa siyang para siyang lamay. Funeral. Funeral talaga. Na parang bago silang i-cremate,
pwede mo sila makita one last time na may funeral talaga sila na inaayos para sa pet. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko. Kasi it gives you time na parang to mourn, na makita mo sila one last time. Yun yung isa sa mga dahilan. Yun yung isa sa mga hinahanap ko rin. Okay. When did you look for this information? So, nangyari siya last year during October, second week ng October. Kasi October 16 kasi siya namatay. So, mga second week ng October, naghahanap na ako noon. Kasi parang, ay hindi, tama ba? Second or third week ng October, naghahanap na ako noon. Kasi, ayun nga, parang hindi ko kasi matanggap na ganun yung magiging, yung magiging death niya na parang, garbage, ganyan. Para sa akin, parang bastos kasi yun. Okay. And yung mabibigyan mo siya ng mas dignified na death, yun, parang, alam mo yun, onting respeto ba? So, ayun. How did you choose Loyal Pet Cremation PH in the end? Siguro kasi maliban sa isa talaga siya sa pinaka-credible na services and yung company din nila. Kasi sila kung magsa-search ka na parang cremation services sa Facebook, isa talaga sila sa pinakaunang lalabas. And yung gusto ko kasi is like, alam mo yun, may proof talaga. And syempre, nung time na yun, di ba, parang nasasaktan ka, malungkot ka kasi nawalan ka ng pet. Syempre, pangit naman kung nalulungkot ka na nga, tapos naghahanap ka ng ganun, di ba? Tapos na-scam ka pa. So, pangit yung ganun. Kaya, nag-result ako na yun na lang yung pinili kong company for yung cremation services nito. Kasi alam kong credible siya. Alam ko kasi mabibigay nila yung hinahanap ko. Kasi yun nga, ang daming proof ng mga customers. Hindi lang mismo yung parang proof nila na parang, sa via chat, ganun. May mga customers din talaga na parang, nagtinatag sila, nagti-thank you na parang, thank you kasi binigyan nyo kami ng, alam mo yun, ng chance na bigyan yung pet namin ng ng dignified na funeral, ganyan, na maayos na funeral. So, ayun. Did you decide on the service first or where to get it from? Did you decide on the service first or where to get it from? Siguro yung service, yung inuna ko. Hindi specifically yung company. Kasi, ayun nga, parang first time kasi ito nangyari sa akin So, ayun, yun yung inuna ko. Kasi yun yung priority ko. Then, yung company. Okay. For the last question, Miss Miyashita, considering the service cost 5,000 pesos, do you have any thoughts or feelings about this expense now? Any reflection on whether it was worth it for the memory of little dude? In my opinion, siguro isa sa mga masasabi ko dyan is yung 5K, di ba? Siguro sa iba, parang sasabihin nila, mahal, ganyan. Pero for me kasi, since yun nga, last time mo na siya makikita, last time mo na siya makakasama, and ako gusto ko siya bigyan ng dignified na funeral, maayos na paalam, ganun. Para sa akin, I think it's very worth it. Kasi yun nga, given na cremation siya, tapos, ayun, kasama ko na yun si dude, kahit na siya, apo na lang, diba? Yung joy kasi na nabibigay nun sa akin, parang higit pa sa value ng 5K. Like, kaya ko siyang dalhin kung saan, kasama ko pa rin siya sa journey ko, sa life ko. So, ayun, for me, I think it's very worth it pa rin. Kahit given na medyo mahal, medyo pricey yung service cost niya. So, ayun. Okay. So, Ms. Rico, that's the end of our meaningful interview. Thank you for your time and effort. Thank you so much. Ang konklusyon, iba-iba ang nagiging spending habit at purchasing decision ng isang consumer base sa mga promotion at sales na nakikita niya sa market at base na rin sa kanyang nararamdaman habang pumipili siya ng bibilhin.
Sa isinagawang pag-aaral nila Atelier at Beloy noong 2011, ipinakita ng kanilang datos na mas madalas bumili ang isang tao ng mga bagay kahit hindi niya ito kailangan para lamang mapagaan ang kanyang nararamdaman na siya ngayong nagre-release ng dopamine na nagbibigay ng feeling of satisfaction para sa isang tao. Kung makakakita naman ng sale o ng limited item ang isang consumer sa market, more likely na bibilhin niya ito mula sa scarcity mindset. Ito ang spending pattern ng isang individual na bumibili ng mga bagay kahit di naman niya kailangan dahil lamang sa mura ito o paubos na ang stocks. Iniisip na lamang nila na magagamit din naman nila ito sa future o ikinukumpara ang presyo sa mall at iisipin na nakatipid sila kahit na ang totoo ay marketing strategy lamang ito ng mga negosyante upang mas marami maenganyong bumili sa kanila. Madalas na nagkakaroon ng ganitong klase ng mindset ay ang mga nasa lower hanggang middle bracket ng lipunan.